maagang nabuntis, maaga ring maiiwang mag-isa. Talagang ganyan siguro kung ano yung puno. Siya rin yung bunga. Sinabi mo pa. Uy, Becky! Becky! Gising na. Tumayo ka na. Kumising ka na at marami pa tayong gagawin. Ano ka ba naman? Alam mo ba sa umaga, marami tayong trabaho. Pasok ka pa. Sige na. Legitimate child ako, yung tatay ko kasi may asawa, nabuntis yung nanay ko. Na iniwan ako sa probinsya sa lola't lola ko. Lumaki ako doon hanggang natapos ko yung elementary ko doon sa province. Saddest time na yung buhay ko nung namatay yung lolo ko. Kasi attached ako sa lolo ko. I felt alone. Walang pag-asa. Pumunta na ako ng Manila. Kasi yung nanay ko nandito sa Manila, helper siya. Kinailangan magbanat ng buto sa murang edad, pinagsabay ni Becky ang pagtatrabaho at pag-aaral. Pasan-pasan din ang bigat ng kalooban sa sitwasyong kinalalagyan. Hindi ako close sa nanay ko. Kaya kong mabuhay, hindi ko siya mamimiss ng many years. Hindi na-develop yung relationship namin. Kasi nga, dahil hindi ako lumaki sa kanya, may galit ako sa kanya na hindi siya nakapag-ipon para sa pag-aaral ko. Pinalaki ako ng lolo ko na maganda yung values. Pag may pinag-aralan ng tao, igagalang, irerespeto, mataas ang tingin ng mga tao. So kaya gusto kong pag-aral. Uy, Becky! Ikaw naman magkwento tungkol sa family mo. Ganun ba? Di ba noong last time hindi ka rin nakasama sa college ball? Pati ba naman sa educational tour, hindi rin? Sayang naman. Hala, 12 units lang in-enroll mo. Bakit? Sayang naman. Wala akong kaibigan kasi nga, alam ko na pag makibanding ako sa ibang estudyante, pag-uusapan ng family. Ayokong pag-usapan ng family, di ba? Kasi wala nga akong family. At ayokong pag magbanding ka ng mga classmate mo, kailangan kahit papaano may pambili ka ng kahit chichirya man lang, di ba? So, wala kasi ako nun. Kailangan ko ng sagot, bakit sila may pera, bakit ako wala? Bakit sila nakakabili ng damit, bakit ako wala? Bakit sila may pambili ng merienda, ako wala? Bakit ang pera ko eksaktong pamasahe na pag nalaglag yung 5, hindi na ako makakauwi? Di ba? Bakit sila nakakapag-full load ng units? Bakit ako hindi? So, bakit ako kailangan magtrabaho? Bakit sila hindi? Ang dream ko lang naman makapag-aral, makatapos ng pag-aaral. Pero bakit parang pinagkakait pa sa akin? Lahat restricted. Kasi nga, walang resources. So, galit ako sa Lord. Wala naman ako maingan sa family ko kasi wala rin naman sila, di ba? Parang I feel that God is so unfair. Nag-invite yung professor ko sa English na, sinong gusto mag-attend ng Bible study? Sabi niya dun sa classmate ko, ikaw, join ka ha. Tapos nag-volunteer ako to join John 10:10, yung sinabi ng Lord doon na, sinabi din to ng professor namin na, that if you accept Christ as personal Lord and Savior, He promised us an abundant life. Which is, ang tingin ko sa sarili ko talaga since the very beginning na nagkaisip ako, wala naman ako eh. Wala akong abundant life na sinasabi. Kasi ang utak ko, pag sinabing abundant life, may pagkain ka, may pera ka. Yun yung abundant life. Something lifted in me na I don't have to worry anything because God will provide all my needs. Process yung realization. Pag kinount ko yung blessing ko, yung the air that I breathe, yun yung mga una kong na-realize na blessed pala ako. Yung iba walang maisuot, kahit hindi bago yung damit ko, may damit ako. I was so on fire na nakalimutan ko lahat ng hate. Yung question ko sa Lord na, alam mo yun na, Lord, bakit? Puro ako bakit? Parang bigla akong nakalimutan lahat yun. Sa pag-asang natagpuan kay Jesus, nakatapos si Becky sa kolehiyo at kalaunay naging guro. Doon nagsimula na lumabas ako sa sarili ko. Lumabas ako sa shell ko.
nag-start ako mag-open up, parang nabigyan ako ng value ba. Meron pala akong pwedeng ibigay. Meron palang naniniwala sa akin. Nagtanim man noon ng galit sa ina, ay pinili niyang magpatawad. Nobyembre ng nakaraang taon ay tinawag niyang nanay ang kanyang ina sa unang pagkakataon. Sa ngayon, Director for Operations ng Wipe Every Tear Philippines si Becky. Ito ay isang organisasyong tumutulong at kumakalinga sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at human trafficking. He is true to His word in Romans 8:28 that all things work together for good to those who love Him and called according to His will and purpose. That whatever you have experienced in the past, may purpose ang Lord na gagamitin niya yon pagdating ng araw. Kasama mo ang Panginoon sa mga oras na ito. At kagaya ng sinabi ni Miss Becky in the Bible, sa John 10:10, sabi, the enemy has come to steal, to kill, to destroy. But Jesus has come that we may have life and life abundantly. If you feel like everything in your life parang pinagkait sa'yo, parang hindi ka nabigyan ng pagkakataon sa buhay na maging maginhawa yung buhay mo, gusto kong ipaalala yung sinabi ng Panginoong Hesus at na naranasan din ni Miss Becky na ang Panginoong Hesus nandito para bigyan ka ng masaganang buhay. Masaganang buhay na nanggagaling sa loob and masaganang buhay na binibigyan ka ng panibagong pananaw sa buhay. And there's really hope in Jesus. And I pray that if you're watching right now and you're saying, Sonja, kasi parang hindi ko alam yung sinasabi mong masaganang buhay, pero gusto kong maranasan yun. Gusto ko rin magkaroon ng, gusto ko rin maramdaman na may kasama at may katungang ako sa buhay. And it all starts, naranasan lahat yun ni Miss Becky nung nakilala niya ang Panginoong Hesus. And I want to give you this opportunity. If you're watching and you're saying, oo, sige, gusto ko ding tanggapin si Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas at na para samahan niya ako sa buhay na ito. Pray this prayer with me. Panginoon, hindi ko alam kung kailan ba matatapos tong lahat na pinagdadaanan ko. Parang walang katapusan. Parang mula as far as I can remember, parang lagi na lang mahirap, lagi na lang mabigat yung buhay ko. Pero ngayon gusto kong isuko sa iyo lahat ng paghihirap. Gusto kong isuko sa iyo ang lahat ng kabigatan. Panginoon, pumasok ka sa buhay ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Patawarin mo ko sa lahat ng aking mga naging kasalanan. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Dahil pumunta ka sa mundong ito para mabuhay. Lord, to live the life that I should have lived and die the death I should have died. Namatay ka para sa akin at nabuhay kang muli para pag binigay ko ang buhay ko sa iyo, mararanasan ko ang masaganang buhay dito sa lupa. At hindi lang masaganang buhay dito sa lupa, kundi masaganang buhay hanggang sa kabilang buhay dyan kasama mo, Panginoon. Give me grace to walk on this earth according to your will. And Lord, tinatanggap ko po yung kapayapaan na nagmumula sa iyo, ang kasaganaan at kaligayahan na nagmumula sa iyo na hindi mabibili ng kahit anong kayamanan dito sa mundo. Sinusubok ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location, at ipadala yan sa 0998-590-0620. Bata pa lamang ay namulat na si Sophie sa buhay na hindi marangya. Ang mga magulang niya ay parehong full-time missionaries. Dahil dito ay nagkaroon ng malalim na katanungan si Sophie sa kanyang isipan kung bakit mas pinili ng kanyang mga magulang ang maging misyonero kesa magtrabaho sa isang kumpanya. Disinsanay, hindi sila hirap sa pera. Matagal na kinimkim ni Sophie ang tanong na ito tungkol sa kanyang mga magulang hanggang sa nagkaroon ng isang pangyayari sa kanyang buhay na nagsilbing sagot sa kanyang matagal na niyang katanungan.
Ano ito? Ikikwento yan sa atin ngayon ni Sophie Dulatre. Hi, Sophie! Good day Hello to po. you! Good day po. Ayan, maraming salamat at pinaunlakan mo kami dito sa The 700 Club Asia. Ayan. So, simulan na natin kasi ang dami namin gustong itanong sa'yo. So, Sophie, anong edad ka nung naitanong mo kung bakit mas pinili ng mga magulang mo na maging missionaries kaysa magkaroon ng regular job sa isang kumpanya? Nasa 10 to 12 years old po ako that time. Were they always missionaries? Like, bago ka pa pinanganak, missionaries na ba sila noon? Si Papa po, missionary na po siya. Si Mama, nandito po siya sa Manila, nag-work po. And then hanggang sa naging pareho sila na nag-decide maging full-time missionaries. Yes Sila po. pareho. So, I know, base sa nalaman namin, it was hard financially for your family because of the nature of the jobs and the calling of your parents. So, pwede mo bang kwento sa amin, gaano ba naging kahirap yung naging buhay nyo noon? At saka saan ba yung mission field nila at that time? Sobrang hirap po siya kasi sobrang hirap mag-mission and mag-sacrifice nang wala kang hawak na kahit magkanong pera. So, nag-mission po sila sa Pangasinan, sa Okay. Alcala po, Aha. and nag-start po ang church doon before ako mag 1 year old. Oh, Ayun po. So, wow. since po ako. So, paano Nag-full-time. yung kinakain nyo? Paano yung mga pang-araw-araw ninyong pangangailangan ng mga panahonin? Kailan mo na-feel na talagang grabe, ang hirap naman ng buhay namin? Nung nag-1 po ako, medyo may budget pa, may ipon pa po sila. Oo. Pero nung medyo tumagal, kasi po inoperahan ako nung bata, Oh. dahil sa UTI po, hindi po ako makaihi nun. So, nagastusan po, syempre nagalaw po yung ipon nila. Ayun. So, nahirapan po talaga sila, lalo ng mga sumunod na year, kasi wala na talaga silang mapagkunan. And syempre, pag nasa probinsya po, seasonal po yung pag-angat ng tithes and offering doon, kasi puro tanim po ang ginagawa nila doon. So, ayun po, dumating po kami sa point na 30 to 50 lang po yung tithes and offering. So, problema po sila, Mama, like, Lord, paano to? Na ito lang yung pera namin. Paano yung gatas ni Pia, ganyan. Ayun po. Paano yung schooling mo? Nakapag-aral ka ba throughout high school? And then paano yung college? Can you tell us more about that? Kasi kinder po, naka-private school po ako. Then nung talagang nawalan na, nag-public na po ako, which is medyo lumuwag naman po. Pero may times pa rin po nung LM ako na hindi talaga nakakapasok. Kasi nga po, wala nang pamasahe, ganyan. Hindi po ako iniiwan nila mama noon. Hatid sunto po nila ako sa bahay. Kasi nga, bata pa, ganyan po. So, kasama po si mama. Sa probinsya, medyo may kamahalan po ang pamasahe. Kaya, minsan hindi po talaga ako nakakapasok. Anong feeling nung di ka nakakapasok? Naisip mo paano yung kinabukasan ko kung di ako makakapag-aral? Siguro that time, wala pa po kasi maliit pa po ako elementary. Ayun po. So, pag hindi ako nakakapasok, di ako nagtatanong, naglalaro na lang ako mag-isa sa bahay po namin. Parang isip mo, yay! Walang pasok today! Parang ganyan. Pero paano yung college? Sobrang bait din po ng Lord kasi that time, 4th year high school ako. Laging sinasabi nila, Papa, paano ka magka-college? Gusto mo ganito-ganyang course. Wala tayong pera, anak, ganyan. Nanahimik lang ako kasi gusto ko talaga siya. Gusto ko po talaga yung course na yun. Hanggang may tita po ako sa church na nag-volunteer and sabi niya na, sige ako nang bahala sa college mo. So, pinush ko po yung gusto kong course nung time na yun. Nag-provide talaga ang Lord. Ang galing naman. Nakakatuwa kasi parang it shows na magulang talaga natin si God, no? Siya talaga magpo-provide ng way for us. Pero yun na nga, nung nag-college ka, may hindi daw magandang nangyari. Pwede mo bang ikwento yun sa amin? College days ko po, first year, yun po, okay pa siya kasi sama ko po yung best friend ko. Hindi pa po kami dinidivide by course.
So, sama-sama po yung iba-ibang course that time. So, medyo okay naman po, masaya, ganyan. Nung nag-second year na po, dinivide na po kami. Pinagsama-sama na yung mga magkaka-course. Nagkahiwalay po kami ng best friend ko kasi ibang block po siya. So, ayun po, doon nag-start yung dark days ko po talaga. Na at first, akala ko okay po siya, ganyan. Tapos hanggang nag-start na yung mga laboratory namin, ganyan. Yun na po yung time na parang nag-start na po yung pambubuli. Bakit kanila binubuli? Ano daw yung dahilan? Bakit kanila binubuli? Kasi medtech po ako that time, di ba? Oo. So, laboratories, ganyan. Pag laboratory works po, group kayo, hindi po ako nakakakuha ng answers, which is dapat sama-sama kaming gumagawa ng answers. Tapos, may one time po, pinapakopya ko nung katabi ko na kunin mo na yung sagot kasi ito yung nakuha nila, ganyan. Tapos, kinuha nung isang classmate ko yung booklet nung katabi ko na wag daw akong pakopyahin. So, sabi ko, bakit? Parang group work, ganyan po. Tapos wala, gumanon siya. So, parang naano ako na, hala, ang ginawa ko dito, ganyan. So, paano ayun yung po. naging effect nun sa school mo? Nakakausap mo ba yung teacher mo? Kasi syempre, mag-a-affect sa grades mo yun, di ba? Paano mo yun na-manage? That time po, parang hinayaan ko na bahala kayo dyan, ganyan. Tapos, minsan pinaparinggan ka na. May friend po kasi ako, dun din sa block namin. Pero friend din po niya yung Nang bubuli. yung hindi nagpapakopya sa akin. Sabi niya, one time, kasi galing po ng ibang bansa yung friend ko, binigyan niya ako ng parang something na pasalubong, ganun po. Tapos, pagka-abot sa akin, sabi nung isa, "Itong si Sophie, dikit ng dikit kay ganyan. Kasi nga, may pera si ganito, may pera si ganyan." Parang na, ano po ako na, hala, parang hindi naman po ako nakikipag-friend dahil doon. And kusa naman pong pinigay nung kaibigan ko yun noon. So, tinanggap ko lang po. Yeah. Ayun, yung mga ganung klaseng, mga through words po talaga ang naka-atake. Oo. Kumbaga parang ina-isolate ka nila na parang pinupush aside ka nila through their words and action. So, through all this, ano yung naging turning point? Saan pumasok si Lord sa lahat ng buong picture na to? Apo. So, nung mga times na binubuli po ako, talagang grabe yung atake po ng enemy na sunod-sunod parang bang, ganito ka, ganyan ka. Ayun po. Tapos, yun nga, wala akong kasama laging kumain. Wala akong mayaya, ganun po. Tapos, as in, sobrang mag-isa ako to the point na talagang sabi ko, ayoko na, ganyan. Sobrang filled po ako with dark thoughts, ganyan, mga maling thoughts, kung ano-ano sinasaksak ng enemy sa isip ko. Which is, yun yung mineditate ko po. Kaya ang naging result, naging suicidal ako na parang feeling ko, pag nawala ako, mas okay, ganyan. And that time po, hindi talaga ako nagsasabi sa parents ko kasi feeling ko, may sarili din silang problema. Hindi ako nagsasabi sa ibang churchmates. Kasi syempre, pastors po yung parents ko. Required kami umattend ng gatherings po sa Manila. So, nagulat po ako that time kasi sobrang dami pong sumamang mga youth. Mga bago. Sabi ko, hala, ano nangyari? Ganyan. So, nung papunta po kami, parang, ayun, maingay. Siyempre, mga kabataan. Ano po. Pero, wala, ano pa rin po ako, sobrang down pa rin po ako that time. Hanggang, pagdating sa gathering na yun po, ayan, dyan ko nakita na parang sila, yung mga kasama ko po, biglang na-amaze, biglang nakilala ang Lord, ganyan, na-experience ang Lord. So, sabi ko, ay, ang galing ng Lord kasi nga, yun pa lang, parang kakakita pa lang nila, parang bigla na silang Lord, you are my savior, ganyan. So, pag-uwi po namin, sabi ko, bang gagawin ko, ganyan. Naglilinis po kami sa church that time. May kasama po akong 2 youth. Then, sabi nila, niyaya po nila ako that time na,
ate, tara mag-pray and worship tayo. So sabi ko, anong gagawin ko mag-pray and worship? Parang hindi nga po ako handa, ganyan. Parang ang dami ko pang dala-dala, ganyan, sabi ko po. Then, sige lang, gumanon sila. Syempre, nag-worship po kami, nag-pray. Hanggang nabaptize kami po ng Holy Spirit. Na sabi ko, talagang, grabe Lord, sabi ko, hindi ko in-expect po yung moment na yon na with that time, talagang magsusurrender ako na Lord, whatever it is na nilagay sa akin ng enemy, whatever it is, Lord, na na-experience ko, binibigay ko na sa'yo. And I forgive, Lord, yung mga taong yun na nakasakit sa akin. And yun po, nilay down ko po lahat sa Lord. Kahit anong, lahat po ng na-experience ko na sabi ko, Lord, even yung naranasan namin nila, mama at papa, binibigay ko sa'yo yan lahat. Ano na yung naging perspective mo going to school? Paano na yung may mga nagbago ba sa pang-araw-araw na buhay mo sa school, ng mga panahon na yon? Paano ka tinulungan ni Lord to face those days at school? Ayun po. So, after po ng nangyaring yun, na talagang nag-surrender ako sa Lord, pumasok ako, nag-shift na po ako ng course at that time. To what? And then, anong ayun course po, na? Political science po. Okay. And then? Tapos, yun, nag-start na po ako sa bagong classmates, ganyan, which is, natuwa ako kasi sobrang babait po ng mga classmates ko. Nung nag-shift na po ako, tinulungan nila akong pahabol, ganyan po. Tapos, usually po, pag nasa bahay, kasi sobrang ingay ko po talaga. Dahil po kasi ako, ganyan. Yun, nailabas ko po talaga kung sino talaga ako. Ayun po. And nagamit din po ako ng Lord sa mga classmates ko that time na nakita nila yung light ng Lord sa akin. So, natuwa po ako dun sa part na yon. And ayun po, na parang pag nakikita ko po yung mga dati kong classmates na yung mga tingin-tingin nila na parang that time, nawalan na po ako ng pakialam that time. Yeah. Na sabi ko, my identity is in Christ lang po. Amen. So, Sophie, ang tanong ko, nasagot ba ni Lord yung tanong mo na bakit naging missionaries yung parents ko? Ba't di na lang sila nag-work sa isang kumpanya? Paano nasagot ba yun ni God and paano, if ever? Nasagot po yun ng Lord through, ayun po, nakita ko po na after that prayer and worship, after na mag-surrender po ako sa Lord that time, dumami po yung mga youth bigla. As in, biglang nagulat din po ako. And sabi ko, ito siguro yung answer. Ito yung answer ng Lord sa tanong ko na bakit nag-mission kami. This because makikilala ko tong mga kabataang to and magtutulungan kami. Career-wise, kamusta ka na? Kamusta ministry? And your life in general? Where are you now in your life? Ngayon po, after kong graduate last July, nag-provide po kagad ang Lord ng work. Wow. Praise God po talaga. Nag-provide po siya kagad and ayun po, patuloy po yung ministry namin every Friday. Minimit po namin yung mga youth para makapag-sharing time, ganyan po, kamustahan. Ayun po. So patuloy pa rin po yung ministry kahit medyo nalayo po sa Pangasinan. Ayun po. Praise And God. ngayon po, as a young adult, medyo mahirap po mag-budget. pero ang Lord po talaga ang nagpo-provide ng needs po. Yes. Talagang pag problema na, kasi minsan, syempre po, start pa lang, so marami pa pong bayarin at dapat bilihin. Pero sige, Sophie, before we let you go, no, can you share lang with our viewers, ano yung may message ka ba para sa mga nanonood sa atin ngayon? Now we just have to trust the Lord. We just have to always look at Him because He is the author and the finisher of our faith. Ayun po. So, gusto ko lang din po sabihin na sa lahat ng nadidepress, ayan, you have a purpose.
And don't lose hope because God is always with us. Allow me to pray for you. Thank you for being a blessing to us today. So, Lord, we thank you for Sophie. Thank you, God, for her life. We thank you, God, that you hold all things together and you have gone ahead of her. And even sa pamilya niya, God, thank you for being with them through thick and thin. And we ask, God, that you continue to provide for them in abundance, Lord. We thank you that you do not only provide for their needs, but I know, God, that you also provide for their wants. So I pray, God, more than anything, that they will have a tangible, mapangahawakan nila yung kabutihan mo, God. Yung may nakikita na hawakan sila na kabutihan ng Panginoon sa buhay nila. Maraming salamat kay Sophie. Lord, give her wisdom as she enters this new season in her life and may she continue to be a blessing sa mga tao sa paligid niya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Sophie. God bless you. God bless po. Ingat po. Kayo din. At magbabalik po ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. Kumusta ka? Kaya mo pa ba? Huwag kang bibitaw. Because we are here and we care for you. So take that first step. Call us, text us, or chat with us. Nandito kami 24/7 upang makinig, magpayo at manalangin para sa iyo. As a partner of CBN Asia, you bring hope to the hopeless. Nagpapapray po ako sa kanila na gumamit ng instrument si Lord para mabuo yung equipment ko. Bridge the distance. Maraming salamat po sa Operation Blessing at kahit malayo pong lugar namin ay naabot niyo po kami. Proclaim Christ. Panood ko ng 700 Club, parang natuto rin po ako palagi magbasa ng Bible. Transform lives. Isa kayo sa instrumento para maraming taong matutulungan, especially yung mga missionaries natin. Partner with CBN Asia Family of Ministries and receive a special gift for your donation of 500 pesos. Change your thinking and realize who you are in Christ. We live in a cruel world, and cruel words may be thrown at us, but should we get even? Romans 12 verse 19 says, "Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord." Sa wikang Tagalog, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you, be gracious to you, and give you His everlasting peace. May-ari ng isang motorcycle parts and accessory shop, sumadsad ang kabuhayan dahil sa pandemya. Paano makakabangon? Mag-asawang negosyante, walang habas na inambush. Kondisyon ni Christina, critical. Dedicated si Nurse Red sa tungkulin. Hindi umatras gaano man kahirap ang dala ng pandemya. Susuko kaya pagkatapos niyang magka-COVID? Lahat ng iyan dito lang sa The 700 Club Asia. Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.